wait lang, batiin ko ba siya? Belated happy birthday po. Wow! Sino? Si Love Si Love Diaz. Diaz? Belated happy birthday. Wow. May nag-joke nga eh. Gano'n kaya kahaba yung birthday ni Love Diaz? Take 2 Talks. Hi, this is Julia. And Kyra. And this is Take Two Talks. Diba? Happy Happy New New Year. Year. Hindi pa rin nagsasabay. Pwede na. Pwede na. Okay, so sa Ay, siya din. May bago sa hair. Si Kyra. Ay. Debut ng hair. Very, welcome ng 2024. New Year, new me. Oy, ikaw din. Huh? Pero pink na yung hair mo. Sige. Oo nga. Sige. Sige. Dun sa last week's episode, medyo Ang gulo. ang gulo natin. Moral of the story, huwag na tayo magpalasing in an episode. Girl, lasing na lang tayo in private. Kasi, ano nangyayari doon? Tawa ko ng tawa. Hindi ko alam. Parang akong baliw. Okay, Lord. Tapos, ngayon naman, since hindi natin nagawa, girl, nga pala, so, as we're, recording this episode, January 1. Yes, kaya Happy New Year talaga. Happy New Year talaga. Tapos, yun nga, hindi natin nagawa last year yung best of 2023. So, ang ganda ng mga movies actually ng mga 2023. Like, the new releases but also, like, in my experience, and maybe yours din, parang kahit na yung mga lumang movies na napanood natin, hindi lang 2023. Ang ganda ng experience ko na ang dami kong untimely. Uy, what if we check our letterbox, Yung stats? Meron na ba? O wala pa? Sa pro siya kasi. Yung sa pro. Pero dati, like, meron sa akin. Yung, meron yung rap. Mga rap. parang end ng first week ata ng January yun. Wala first pa or pala. second week ng January siya. Ay, so pwede natin siya episode. Yung rap. Sige, okay. Huwag niyong pansinin. Kunyari din yung narinig yun. Okay, so, uy, parang before that pala, gusto mo catch up? Sabi Anong yan? Uy, wait lang. Ang dami ko namang Ano ba yan? Ay, ano yun? MMFF? Yeah. Diba? Yes. Sabi pareho. Ilan bang ang MMFF na napanood ko? mo? Isa pa lang. Malyari? Hindi ko pa sure kung papanoodin ko anytime soon yung iba. Siguro. Ako din, same. Pero gusto ko panoorin yung Firefly. Hindi ko pa napapanood. That one yung best panalo, picture, di ba? So, ano pa yung napanood mo aside sa Malyari Malyari? lang. Malyari lang din. Yeah. Pareho pala tayo. So, what did you think about Malyari? That's the only... Wait lang. Actually, ang dami ko nakakita negative reviews. Pero nagustuhan ko yung wait lang. Doon muna sa ang dami ko negative actually. Nabagalan ako sa same. Nabagalan ako sa build up. Like, ang slow niya. Tapos, yung, ang daming jump scares. Ang daming jump scares na hindi siya nakakagulat. Tapos, for me, ang pangit ng itsura din naman. Pangit ng SFX, what is that? VFX. Ng mga multo. Ako kasi madali ako magulat. So, nagugulat naman ako sa ganun. Pero, hindi ibig sabihin nagulat na madali ang magulat. Nakakatakot siya. Malakas lang kasi, lalo na sa naiirita ako sa cinema. Naiirita ako sa sound din. Na paulit-ulit din na ganun. Like, yung soundtrack. Ano was that? Score? Oo. Like, okay sana yung score kaso sobrang, yun nga, ulit-ulit talaga. Kakasawa siya. Maganda siya, pero like, it's overused. No? Kasi, lalo na nung sa cinema, like, bibingihin ka talaga nun. Lalo, pati yung mga, yung mga jump scares. Kaya nga sinabi ko, sabi ko yun sa, yung sa letterbox ko na yung score for me is both good and bad. Dahil nga doon. Ano yung star mo? Yung score. I mean yung score. Ano yung score? Score. Both good and bad siya para sa akin dahil doon. Okay. Ano ba sasabihin ko? Yun lang parang I had high expectations. Kinda. I mean, nung una, like sinabi nila na partnership with Warner Bros. And then, first time in history daw na may partnership na ganun and sa international And then so like I was parang
Kaya Ano yun? mataas talaga Medyo yung 50-50 ako doon. Parang, medyo mababa yung expectation ko sa lalo na Filipino horror. okay. Kasi yung mga hindi na ako natutuwa sa mga shake rattle. Mm-mm. Hindi ako natatakot doon. And then, napapangitan ako sa mga mukha talaga ng multo. Like, it's just a person with makeup, Oo. in makeup, ganun. Pero, nung parang Warner Bros, tas nakikita ko yung mga letterbox reviews na maganda daw, ganun, mataas. And then, medyo napaniwala ako doon. And then, na-disappoint Na-disappoint ako. Yung, pero, okay. So, that's the negative. Ano pa ba negative ko? Yung ano din. Like, gusto ko si Janela as an actress. Pero, feel ko talaga ang daming scenes na parang ang awkward niya para sa scene na yun. Like, para sa akin, ang out of place niya, lalo sa yung romantic scenes nila ni Piolo. Parang hindi bagay na partner sila, ganun. Oo. Tapos, di ba si Janela and Piolo, may parts sila doon, lalo na sa umpisa yung nag-propose si Piolo kay Janela. And then parang, naalala ko lang na sinasabi nila, di ba, na maganda daw yung score. Pero, that's the only score that stood out. Okay. Yung main team, parang gano'n. Pero yung ibang scenes naman, that's parang typical teleserye ganun talaga yung score. gamit, oo. Ganun. So, yun lang. And then, wait lang, medyo spoiler, pero hindi ko masyadong isa-spoil. Pero yung naalala mo yung medyo ending, tas very Asian body na si Janela. Yung may glasses siya. Kaya tawa ako doon. Ano nangyari dito? Bakit siya naging bad bitch? Wala lang, ayun. Baka it comes with the alam mo na. I guess, parang okay. So, that's the negative aspects for you. What's the positive? Pero yung, di ba, dahil nga 3 characters yung kay Piolo, so iba-ibang timeline. Feel ko na-execute nila well yung sa timeline. Medyo may parts lang na, dahil ipapakita yung point of view nung isang character, uulitin yung part na yun sa point of view nung isa. Para lang I know that. di ba? Parang nakailang ulit din na ganun. Pero feel ko naman, gets ko naman na parang pinapakita lang na yun, same scene din yun. Doon sila nagkita-kita yung tatlong timeline nila. Gets naman yun. Pero paulit-ulit lang. Parang, ayun nga, parang nagpahaba lang siya. Yeah. Pero, ano pa ba? Maganda doon naman tayo sa mga magaganda. Maganda. Maganda yung galing ni Nino? Ang galing ni JC. Yeah, siya talaga. Oo, ang galing JC. niya. Like, like, magaling naman siya, like, umpisa pa lang. Pero yung bandang dulo na, as in, parang nagbukas na talaga short siya na moments lang yun. Galing. Parang out of place nga na parang, hindi sa in a bad way. Pero hindi ko nakikita yun sa performances ng iba. Ewan ko, parang sobrang galing ni JC na parang support natin yun talaga. Parang siya na yung, but ewan ko, deserve niya ng mas marami pang roles, parang ganun. I don't know. Pero sikat naman na si JC. Marami na siyang like rom-com roles. Pero gusto ko yung ma-explore pa yung range niya. So, ayun. Si Piolo syempre magaling din. Pero kasi parang given na sa atin. Tsaka parang hindi ko nakitaan si Piolo ng something new dito. Ayun nga, so yun kasi given na sa atin na ganito siya. Tsaka parang kung Piolo, like, nakikita ko as siya si Piolo talaga. Parang hindi mawala sa isip mo, si Piolo. Si Piolo kasi ito. Parang, hindi ko na maalala yung mga names ng character. Si Piolo dito, si Piolo dito. Okay. Bakit? Naalala mo pa ba? Favorite ko si John Ray. Yung pangalawa ba yun? Oo. Okay. Siya nga yung best boy. My favorite. Bias. I mean, like si Severino pala, Malyari. Kasi siya yung sabagay. Yung priest. Pero ano yung pangalan ni Piolo in yung present? Hindi Si mo Piolo. alam. Piolo Pascual. Kasi hindi mo alam. And, hindi ko na maalala. Jonathan. Okay. Hindi ko, kasi wala. Yun. Hindi nag-ring a bell Ano pa sa ba? akin. Ay, napanood ba yung Nocebo? Hindi. Ano ba yung pronunciation No. ko? Kasi, slight spoiler. Kasi yung Nocebo, meron yung parang sisiw something na Sisiw pinakain. Ganon. So, nung napanood ko kasi yun, hindi ko talaga siya nagustuhan. So, parang Yung naisip ko, nocebo. ang ganda sana nung concept nung sa sisiw na Sisiw. yun. Kaso hindi nila parang na-explore ng maayos or basta Dito, Tapos,
feel ko dito mas naging okay. Mas maganda yung pagkagamit nila sa Pero concept. bakit kaya sisiu? Is it like may something kayang mythology yun? Siguro kasi ang daming mythological sa Malyari eh. So pwede. Okay. So baka kasi nga 'di ba mga aswang, mga witches, mga ganun. Baka ganun. may ganun talaga. And then si Nosebo 'di ba medyo kulam-kulam din Oo. siya. So baka nga it's a known thing sa mga mangkukulam yung mga sisiu sa And then ano ba? Yung ending ng Malyari, without spoiling anything, nakakainis. Oo, nainis ako pero oo. Ay actually sinabi ko yun na until now unsure ako kung anong nafe-feel ko sa ending. Kasi nainis din talaga ako nung habang pinapanood ko. Kasi siguro kasi maganda na yung dahil nga favorite natin din si John Ray dahil sa ending ni John Ray. Okay. Ay, oo. Na parang saan na sila pupunta dito? Saan na yung pupunta yung storya? Kundi parang yun na lang yung mapupunta. Ewan ko, parang dapat sana si John Ray na lang yung yung maging yung dulong yung dulong Piolo Pascual. Kasi siya yung heroic eh. Oo. Si kasi ewan ko. Kasi siguro yun talaga yung point? gustong no? Pero yeah. Mas gusto ko syempre if yun ganun nga yung ending. If yung hindi ganun yung ending. If hindi ganun yung ending. Pero siguro na rin parang cliche. Si Janela. Siguro if iniisip din nila na if pupunta sila sa ganung direction, ang cliche na. Pero hindi siya satisfying eh. Ayun nga. Yung ending. Kung fine. Okay, fine. Ayun. So, pero overall, ko siya, yun nga, parang, interesting yung plot. Oo, kahit ang dami niyang flaws, okay siya sa akin. Kasi gusto ko naman yun nga, tinry niyang And then gawin. it's something new, yung Sa story. Philippine horror talaga. Oo. Tsaka, hindi lang siya yung... Pati yung, tawag doon, yung style, yung, di ba, yung timelines, ganun. Parang wala pa ako na-encounter na may ganun sa atin, di ba? Actually, yung tawag doon, mga time travel things. I mean, may sa isang MMFF time travel din, yung Rewind. Okay, pero okay. dito, ewan ko, iba yung feel. Tapos, tsaka, like, hindi ko alam na may ganun pala sa atin. Yung real story pala na may serial killer na si Severino noon. And then kasi, alam mo yung smaller circles? Movie siya sa Regal Films yata yun. Basta it's about like 2 priests, I think, na nag-autopsy. Tapos parang iniimbestigahan nila yung isang serial killer dito sa Pilipinas. Fiction lang siya. And then parang sinabi doon na walang serial killer sa Pilipinas. Like never, parang wala pang ever. So akala ko talaga wala talaga. Parang doon lang yung sa Western world sa America kasi mahilig ako sa true crime. So yun lang yung ko. Tapos biglang, meron palang serial killer noon. Pari pa. Scandalous. So, ayun. Gusto ko yun na may nalaman akong bago. Ang nakikita ko lang din na ibang negative reviews is parang hindi daw in-explore nga yung masyado kay Severino. Yeah. Actually, pero, nag-read ako about sa sorry, siguro din naman to spoiler kasi yun yung kwento in real life na parang ganun nga yung reasoning niya na may something sa mother niya. Yung may curse talaga. Kaya niya daw ginagawa yun. Pero nga, nakita ko rin na tsaka pinakita rin sa movie na marami siyang napatay. Pero hindi lang nagme-make sense sa akin yung timeline. Kasi nung part na... hindi. Actually, nag-make sense. Paisip tuloy ako, hindi, okay na pala. Wala, no notes. Wala, joke lang, wag na. Hindi kasi napakita doon na marami siyang pinatay. Kaya akala ko isang day lang yun. Okay. Isang day lang yun. Kaya lang pala tumanda na hindi actually. Hindi nga nag-make sense. Kasi 'di ba, si Piolo, yung present Piolo, hindi, oh my god, spoiler, okay. Ko lang baka may answer ka sa akin. Kasi 'di ba, nung bata si Piolo, yung present Piolo, nakakuha siya ng yung triangle necklace. Tapos yun yung naging way niya para bumalik sa time na yun mismo, sa like on that day. So, on that day,
paano siya nakapatay nakapunta lang doon. si Severino ng like 3 tao. Oh, Pero nung bumalik si Piolo doon, dami nahuli ng na agad. ano. Yeah. Okay. Tapos nahuli na agad si Piolo, 'di ba? Parang na-catch na agad siya ng guards. Pero Same day. sinasabi nila na like maraming Baka ibang ano. ano. Baka maybe I just missed something na Oo ganun. nga, no, tatlo pa lang. Parang, 'di ba? 'Di ba? Oo, yun yung first time niya eh. Di ba? Oh, 'di ba? On that day, first Mm. time niya. Kasi Kasi di 'di ba, sa atin first time niya, oo. Tapos yung sa arrest. yung sa arrest is bumalik si Piolo on that day din. Mm-mm. Baka ibang day? Ay, hindi eh. Kasi yung baka ibang day na kasi yun yung May ibang day pinakain na. yung mother niya ng ano, di ba? Tapos parang sanay na si Piolo sa pagpakain nung Talaga? Sanay na ba siya? Baka, I mean, yung hindi. itsura niya doon, parang sanay na siya na nangyayari yun. Bakit ina-explain pa rin sa kanya ng mga katulong kung sanay na siya? Ayun din yung problem ng ibang audience na masyadong ina-explain sa audience. So baka yun. Kaya ina-explain pa kay Isa Piolo. rin doon yung parang nagising si Piolo, parang si John Ray Oh. part na yun, nagising siya, nakita ko si ano, so ibig sabihin nun, ganito. Parang sinasabi niya talaga, parang Ayun sino nga eh, kausap mo, ina-explain girl? niya talaga. Yun nga daw. Sobrang Na parang like, over-explain talaga. Nag-ano ako, parang, I knew what's gonna happen. Parang alam ko yung iniisip mo, bakit mo pa kailangan sa akin sabihin? Parang, girl, bobo daw yung audience. Kaya nga, parang, alam ko naman eh, Diyos ko. So, ayun. Yun lang yung discussion natin sa Malyari. Pero maganda. Oo, nagustuhan ko naman siya. I mean, let's support naman yung Filipino, There's still some like blind spots sa mga parts ng, parang room for improvement. Pero, magandang isupportan pa rin natin yung Filipino. Sinasabi yung gano'n, pero kanina parang bash ng bash. Pero, ayan. Okay, so, that's the end of our catch up or like very brief discussion for MMFF/Malyari lang. Actually, Malyari lang. /Malyari. So, let's proceed with the Take Two Talks top movies of 2023. So, like sinabi niya kanina sa umpisa, may mga pinanood din kami na galing siya na ibang year pa, luma na, gano'n. So, yung top 2023 movies na i-discuss namin, hindi necessarily released ng 2023, but mga napanood namin ng 2023. Oo. Yeah. Kasi lalo na nung like Oscar, ano yun? Oscar? Hindi. I mean like Oscars last year, pero ngayong year ginanap. Okay. 2022 Oscars, 'di ba? Pero this year Oo. ginanap. So marami akong pinanood for that Oscar, like in preparation for that. Preparation. Kala mo naman boboto sa Academy. Academy member yarn. Ayun. So who should start? Kahit hindi pa ako umiinom dyan eh. Oh, who should start? Ako na ba? Sige. Pero ano ba? Sa'yo ba win ang 2, 3 mo? What yan? Hindi nakagano Hindi sa akin. na. Ikaw ba? Sige, hindi. Ako rin eh. Okay. Kasi ang hirap eh, oo. Ang hirap Feel na ko ilang linggo ko i-condense. abutin. Charot. Okay. So, the first movie for me is Babylon. Hindi ko siya napapanood. Hindi ko siya papanood. By, sino yun? Daniel Chazelle. Chazelle. Ayan. So, hindi ako nakapag-notes. My God. Ako din. Okay lang yan. Okay, so kaya ako to napili kasi tumatak talaga to sa isip ko. And it's a very unique film, in my opinion. And parang, epic film. Parang, very, tawag dito? Puro party, drugs, men, women, ganon. And then, parang ang ganda ng soundtrack, ang ganda ng like story, ng production design. And then also, na cinematography, maganda din. Kasi, Daniel Chazelle din eh. Parang, maganda yung camera work niya. And then also, like, there's a standout scene din na about like, ano yun? Where Margot Robbie is like, taking another take, parang, take after take, hindi niya makuha. Kasi, kasi first time nilang magkaroon ng talking movies, ganon. Scene 17, take 7. Action.
Hello, college. You're marked. Fuck this shit! It's like a million fucking degrees. You gotta move the mic. Or you could fucking direct her to hit her fucking mark. Kasi it's Ah. about like, parang yung mga silent movies Mm. and then to talkies, yung transition doon. And then maganda siya kasi, like it's about the artist and then yung parang yung Hollywood machine na kinakain na lang ng kinakain. Kino-consume yung mga artists and then they just spit them out if they're not like useful anymore, if they're not sikat, ganun. They're not sikat? Ano ba yun? Sa kanya. Sa konyo naman. Ano ba yan? They're not sikat. Tapos, ayun. Tapos, ayun. Ang, ano rin, like, very good performance for Margot Robbie. And then, nakalimutan ko yung lead actor doon, na parang ang galing niyang umarte. Alam mo na, kumuha na ng cellphone. Ayun. And it's kind of sad na hindi ko na siya nakikita. Like, this year, dapat marami siyang project. Yung guy? Yung guy. Kasi, ewan ko, hindi siya nagkaroon na ng project, at least from what I saw this year, parang ganun. Diego Calva? Yeah, siya. And then, ayun, ang ganda, yeah. It's, he's very, parang, yung character na yan is very persistent and it's parang grind lang ng grind hanggang sa, like, hanggang sa parang on top of the, he's climbing on the ladder of like Hollywood, ganun, hanggang sa maging, well, spoiler, hanggang sa maging producer na siya, ganun. But he's like, parang nawala niya sa utak niya o nawala sa parang yung, na he's parang being used then in Hollywood, parang ganun. Basta, parang mo may explain na maganda yung Babylon talaga. And it's really sad na hindi siya nominate or hindi siya nanalo sa Oscars na, yeah, yun. It's like a love story for the movies and the artists na nagtatrabaho dun sa Hollywood. But especially because like this year din, 'di ba? Maraming mga strikes. Actor strike, writer strike na parang mini-mistreat ng Hollywood like companies yung mga yung mga workers nila. So it's kind of like that na yun maganda. Okay, napakita doon. Ganon. Yeah. Na parang kahit noon, ganun. Ay, baka talaga. kaya hindi nila binigyan ng recognition sa Oscars. Pero kaya pala. Kasi mapapakita yung Char, Okay. joke lang po. So yeah, that's my first top movie. First watch. Ano yun? What? First watch mo siya, first time mo siya napanood sa 2023. 23. And then that's that's the first of my favorites. And grabe, ang hirap naman. What's your first top? First watch, first stop. What? Ay, nakaano ba sa'yo? Kung kailan mo una napanood or hindi naman? Hindi naman. Okay. Sige, sa akin, The Lobster. Yung kay Yorgos. Ay, nakailang mention na ako kay Yorgos. I mean, Walang deserve. Walang sawa-sawa. Ayun nga, yung Lobster kasi sobrang unconventional niya. Like yung themes. Pagod ako mag-usapan to. Kasi nga, yung themes, si Yorgos is, black comedy. Yung, nagawa niya sa, so yung Lobster kasi is, yung sa universe nun, yung marriage nila is, hindi siya based off sa feelings, like sa love for one another, ganon. Kumbaga, ibinibase siya sa compatibility nila. Like, let's say, yung isa, lagi siya may nosebleed. Pag ikaw, lagi ka din may nosebleed, parang yun yung nagdedetermine na, ay, bagay kayo, pwede na kayo magpakasal. So, ganun yung sa The Lobster, yung concept. And, sobrang, ayun nga kasi, like, usual sa films ni Yorgos, yung delivery nga nila is sobrang dry lang, na it's very normal sa world nila. Ganun. Now, have you thought of what animal you'd like to be if you end up alone? Yes, a lobster. Why a lobster? Because lobsters live for over 100 years. Are blue-blooded, like aristocrats. And stay fertile all their lives. I also like the sea. Very much. Yung parang parang nagde-determine sila ng love is from very
an objective point of view, parang gano'n. Paano ba masasabi yun? Parang very factual. Hindi siya nagdadala ng feelings, wala hindi sa talagang feelings. Yun. Yung ano talaga, compatibility, sa ganun talaga tinitignan. So, And ba't siya yeah. maganda? Ba't siya maganda? Parang ang weird nung sinabi, tapos, ba't siya Ah. maganda? Paano ko ba yun? Is it the right word to say quirky? It's very oo. weird. Na ang ganda rin ng the script writing is funny, Oo, funny siya, kahit na ganun. Kasi, ano nga siya, black comedy. very dry. Yeah, kakasabi mo lang na So, yun eh. pero yun nga, I think, siguro hindi siya for everyone na ma-appreciate yung ganong type ng Maybe. film. Kinda. Maybe? Like, sa general public, siguro. Ganon. Sige, yeah. General public, I don't think so. Oo. Baka sabihin na boring. Oo. Ganun. Oo, yun nga. Pero like, kung if you really watch it, like, you may presence of mind ka Oo. talaga doon. And then you parang open yourself up to like the humor of the script. Maganda yung, Oo. maganda yung Lobster. The lobster. Lungkot pa rin sa poor things. Hindi man lang. Hindi pa rin makailang mention na tayo ng Poor Things dito. Uy, alam mo ba, speaking of Poor Things, isa ring dapat papalabas dun sa, ano yun, Q Cinema, is di ba yung The Boy and the Heron? Oo. So, yung The Boy and the Heron, papalabas siya dito sa Pilipinas. Oo. And alam mo ba kung magkano yung ticket? Walaan mo. 500? Higher. 600. Higher. Higher. So much higher. 1 to... Lahat ng cinemas, ganun yung range? I think meron like special screening yata yun. And then like meron sila kasing calendar and then ticket na maganda na kasama doon. Pero like, girl, like ano lang naman yung calendar, like yung sa table calendar lang. And it's like limited edition. Pero girl, 1 to... Sis, totoo ba Mahal na kayo? talaga nun. Like yung sa MMFF nga, ang mahal nung Yung iba. ticket eh. Like, I mean, sana pag gantong type ng festival na re-regulate din yung prices. Like sa Cinemalaya, Q Cinema, reasonable yung prices Pero nila. kasi, MMFF, Kasi ito kasi mas yung mahal yung siguro, budget? Ganon? Siguro. Tsaka kasi, parang, ito na yung pinakamalaking festival dito sa Pilipinas eh. And it's parang, syempre, peperahan na nila yung sa bagay. holidays. Pero sana kahit yung daming student pamilya. discounts, senior sana may discount, sana may ganun. ganun pa rin. Yeah. Ang mahal eh, 403 yung Kaya nga magyari eh. Ay, Pati sa yung amin, iba. 350 lang. Oh. Saan ba kayo nanood? Ay, baka dahil bago yung sinehan sa Gateway. Ah, okay. Baka, Okay. baka mas maganda yung sinehan. Sige. 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 Okay, so the next top movie for me is Singing in the Rain. Napanood mo rin? Hindi pa. Hindi ako Ayun like siya. Ay, kita niyo ba? Andito kasi yung poster. And very, ano yan, mahal ko yan, Mahal lang Pinapre. naman ng intro. Hindi. Ayun. So, yung Singin' in the Rain kasi, pinanood ko to, sinabi ko sa Letterboxd yata, sa review ko sa Letterboxd na, pinanood ko siya while I'm sick. And then, parang, it's so perfect Gumaling talaga. siya. And then, girl, I naging sakit pa rin ako mga like 3 days after. Hindi, pero like perfect siya sa pag nakahiga ka lang. Tapos parang you feel so miserable. Parang gano'n. Parang hindi ka makatayo or parang gano'n. Kasi minsan pag may sakit ka, tapos manonood ka, parang, ang masakit. lamya mo, tapos wag na lang, nakakahilog. Parang aantokin ka lang, gano'n. Dito kasi, ewan ko, parang naging masaya ako. Parang gano'n. Kasi it's a musical and then parang kahit na luma na siya, and it's still considered as like one of the best. Parang gano'n. It's a classic movie. And ang saya lang nilang tao. Parang may problema sila pero it's resolved quite easily. Parang gano'n. It's a very light movie and it's mahilig kasi ako sa musical and then parang ang ganda ng colors. Now, Lena, look. Here's the mic. Right here in the bush. Yeah. Now you talk towards it. The sound goes through the cable to the box. A man records it on a big record in wax. But you have to talk into the mic first. In the bush. Now try it again. This is dumb. Kailangan mo panood. Kailangan mo panood. Every single one needs
needs to parang Kahit na panoorin sa tingin to. mo, kahit yung hindi mahilig sa musical, magugustuhan yan. Oh. Maybe try it. Give it a chance, ganun. Give it a chance. Wala Yeah. siya sa watchlist ko. Sige, add ko. Oo. It's very charming. Yeah. And it's very light. Kaya talaga lasting yung impact niya sa akin. Parang May happy, may happy happy memory. chemicals na Yeah. produce. Yeah. So that's my second. What's yours? Nakakahiya actually kasi parang most ng sasabihin ko dito is luma na. So, Mm. second na sasabihin ko is Fargo ng Coen Brothers. Wait, ka-cross out ko lang. Siya, may party na tinatry nila i-figure out sino yung actually both point of view makikita ng criminal tsaka nung police detective ganun. Pero yung Fargo kasi kahit na ganun nga siya crime, hindi siya thriller actually, comedy siya. Oh, okay. Hindi ko sure if listed siya as comedy pero matatawa ka sa ng characters. Sila kilala yung mga actors dito sila wait. Fargo. Ay, si Fargo. si Joel Coen lang pala to. Hindi niya kasama yung kapatid niya. And sila Frances McDormand, Steve. Tingin nga ng poster. Ay. Parang narinig ko na yun. Kilala Parang ng na-mention film to mo na talaga yan. eh. Na-mention mo na yan. Hindi ko ulit. Okay. Okay lang yun. Ayun. Fargo, siguro without really spoiling it, yung isang character doon is may financial problem siya. So, meron siyang gustong i-carry out na plan para mabayadan niya yung loan niya na gano'n. Kaso, syempre, everything went to shit. Pero ang funny, hindi ko kung matatawa yung mga tao, pero ganun yung humor ko kasi. Hindi ko, listed ba to as comedy? Baka comedy naman talaga siya. Tapos, Comedy okay. talaga. Crime, drama, thriller, comedy. Okay. Ang dami naman. Oo. Okay. Dito din, di ko alam if alam mo yung iconic scene na yung sa wood chipper. No, as in, never pa ako nakita yata Okay. ng kahit anong sa Fargo. Pero yun- except sa police officer na babae. Parang nakita ko lang like screenshot yata nun. Ayun nga, like, Di ba siya feel yung nasa ko- parang red media or something. Hindi sinabi mo rin yung kay Brad Pitt. Siya ba Burn yun? After Reading. Oo, Burn siya After din yun. Reading. Okay. So, actually, pag pinanood mo yung Fargo, feel ko ma-recognize mo, uy, nakita ko na to before, tong picture na to, or ganun. Pero hindi ko ma-justify ba siya maganda. Maganda yung script, maganda yung script niya. And, kahit na anong year to pinalabas. 1996 lang pala. Hindi naman pala gano'n kaluma. Luma na pala. Pero, Akala ko like more recent siya. 1996 siya. So, I think siguro hindi ko sure kung nung time na to parang known naman na director na sila yung Coen Brothers. Pero, maganda yung if hindi pa, siguro ito yung Nag-put my them, gosh. this movie put them in the map, parang wait ganon. lang. Kailan ba yung una nila kasi? Baka Nag-joke ka lang. baka Ay, tama. So, kasama to sa mga first nila. So, kaya yun nga, siguro kaya na may recognition yung Coen Brothers. Kasi maganda talaga siya. Okay na? Okay na yun. Hindi ko na na-search. Sorry po. Search nyo na lang. Ako, yung next naman na top movie ko for this year or for last year is yung Phantom Thread. This is from PTA, Paul Thomas Anderson yata. Hindi ko mapanood yun. Okay. So, yung story na to is about parang known dressmaker siya. And then, he's really controlling. Parang, he has like a very siya. Malakas yung ownership niya sa mga dresses. Parang very, protective siya sa mga dress na ginawa niya. Even though like alam mo yun, like, nabili na ng iba, they can do whatever want with their dress, pero siya, like, no, you can't drink with that dress, parang ganon. Like, you can't be drunk with that dress on, parang ganon. Okay. Or you can't go to this party with that dress on because I made it, that's mine, parang ganon. Like, ganon siya ka, parang protective and very particular sa mga, like, in his everyday life din. And then comes young woman na parang, it's kind of a love story. It's a very weird love story. If you know, you know. Tapos, there comes this young woman who's like, parang, nung umpisa,
she's very timid, parang hanggang sa naging close na sila, and then parang naging kinda maid, kinda ganon, naging maid na siya na parang lagi siyang inaasikaso, parang siya nagiging baby yung dressmaker na to kasi yung sister din ng dressmaker is parang siya rin yung nakikipag-break sa mga naging girlfriend ng dressmaker, parang ganon, parang what's this called? Parang very babying. Napaka very okay. ano siya mausisa or ano tawag doon? Lagi siyang binibaby. So it's oh my god, the cinematography. I'm not just saying that just because kasi wala na akong sabi, pero like the cinematography is very like it's a standout. It's a slow burn, kinda, na parang you don't know what's going to happen. Actually, pag sa ending, iisipin mo na it came out of left field, pero actually, it's like brewing. Parang ganun. Pag looking back on it, like, it's brewing. And it's it's a really good script for me. Mahaba, ganito ka ba? Siguro mahaba rin siguro 2 hours. Okay. Ganon. Okay. Or hindi ko na maalala eh. Pero yun, mafe-feel mo siya na medyo mabagal. And you think it's going one way. Like it's a very, may isipin mo linear lang. Like you know what's going to happen in the ending. Like, they might break up or they might not. Parang ganon. Pero the ending is gonna parang shock you talaga. Ayun. Isa pa lang ata napapanood ko kay PTA. PTA. Sino? Ay, ano? Magnolia. Tama ba? Ayun, hindi ko Magnolia pa pa lang? napapanood. Actually, gusto ko nga panoorin lahat ng PTA kasi Ako din. like yung Boogie Nights daw. Ano pa ba yung mga PTA? Wait. Magnolia pa nga lang. Tapos yung Magnolia kasi, Licorice Ay, na panood saan ko na. Ito, Punch Drunk Love. ay Hindi ko gusto ko na din panood din mapanood. kasi ang galing nga din daw ni, dito, Ay, Adam si ano pa Sandler. to? Sino to? Sino nga ba yung ano ni Phantom Thread? Yun, si Daniel Day-Lewis. Wow. Ang galing niyang actor. Yun yata yung first ko kay Daniel Day-Lewis. And then, like, I got kinda obsessed. Pero hindi ko, like, doon lang sa, doon lang sa movie na yun na. Like, hindi ko pa napapanood siya in any movie at all. Pero dito, like, what the heck? Like, oh my God, ang galing niyang actor. Parang, okay. Okay, I get it. Parang naririnig ko lang siya. Like, Daniel Day-Lewis. Okay, naririnig ko yung name na yon na parang magaling daw ang actor. Pero never ko siyang nakita. As in, like, he went under the radar for me in my, like, movie experience thing. Ganon. Nung napanood ko na siya, sheesh, oh my God, ang galing niya, promise. Like, alam ko na sa watchlist ko tong one. Kasi yun nga, gusto ko Phantom mag-PTA pa. Madami. Yeah. Ay, also, parang wala lang. Parang kind of trivia or tidbit lang. Alam mo yung mastermind ni Taylor Swift? Nung napanood daw niya Phantom Thread, sinulat niya yung mastermind. Ay, parang ako na yun before. Pero, hindi ko na So, siya maalala. kind of a spoiler. Actually, wait lang. So, pag pinakinggan ko yung story. mastermind. Oh, ay, sinabi na, ay, namatay ay, sinabi ni Taylor Swift na namatay na daw yun. Hindi, joke lang. May spoiler talaga, literal na spoiler. Hindi, like yung, like yung theme ng mastermind is like ganun. Oh my God, ba't ka sinabi? So, Na-spoil kumbaga, ko tula. song Tuloy. version ng Phantom Thread, yung Oo, mastermind. mastermind. Yeah. Okay. Yeah, okay. So, what's yours naman? Next ko, wait lang, yung Tagalog title niya. Norte, Hangganan ng Kasaysayan or Norte, The End of History. Kay Love Diaz. So, sobrang Very parang, very cinephile, wait lang, pati ko ba siya. Belated happy birthday po. Wow! Sino? Si Love Si Love Diaz. Diaz? Belated happy birthday. May nag-joke nga eh. Gano'n kaya kahaba yung birthday ni Love Diaz? Kasi ang haba nga. Tapos ito Ilang nga hours parang, ito yung one of his shorter na ha. 5 hours siya. Tama ba? Oo, Saan mo 5 hours pinanood siya yan? sa Cinepop. Tapos, Okay. oo. Ang sobrang difficult niya to watch aside sa Bakit? length niya. Pati Slow yung, burn. Oo, slow burn. Pati yung theme niya.
Why? mahihirapan kang panoodin. Hindi ko, unless na parang interested ka talaga dun sa, Ano bang... kasi siya yung bida dito is, si Sid Lucero, si Fabian yung character niya. Sid. Ang galing niya, promise. Lagi nga, pag si Sid Tapos Lucero, yung mga films niya, lagi kasi akong mga ganitong, yung mga character indie, niya. Oo. Ang galing niya talaga. Dito na ako. Fabian, hindi ka kailangan maging ganito habang buhay. Salamat. For me, ayoko i-spoil, pero yung sa start kasi nitong film na to, usually nag-hangout si Fabian, yung main character, sa friends niya. Tas yung conversations nila, yung mga kung ba intellectual conversations, ganun-ganon, na political kemerut. Tapos parang may isip mo doon na, actually parang ang pretentious nung dating nila. Kung papakinggan mo sila, panoodin mo sila. Pero, like, siya, necessary siya doon sa film. Kasi parang, ang lagi pang ina-argue nung main character is, siguro yung mga hero, parang ang point niya is yung mga hero, kaya sila na-name as hero. Kasi they didn't live long enough para to be may the villains. Oo, ganun. Totoo? Ganun yung point niya. So, okay. ganun yung conversations nila, ganun yung point niya. Tapos, yung journey ni Fabian until the end, since 5 hours siya, ang dami talagang pangyayari. So, ayoko mag-spoil ng anything, pero tingnan natin kung ano mangyayari kay Fabian. Since yun nga yung tingin niya, if nag-live long enough yung tao, wala na. Matetaint sila or something. So, tignan mo kung hanggang saan aabot si Fabian. Parang ganon yung journey niya. So, pero sobrang difficult na talaga to watch, lalo na yung third act. Actually, kung isipin yung 5 hours, ilang act to? Joke lang. Pero, ayun nga, yung third act niya, so, ang heavy lalo. Tapos, hindi lang siya yung bida pala. Oo, dalawa silang lalaki na main character. Si Archie Alemania. Tapos, usually, yung characters niya kasi usually mga diba? Parang comedy, diba? Pero ang galing niya dito kasi sobrang serious role nga din. Like, hindi sanay ako na makita siya sa comedic roles. Sa mga rom-coms, siya yung sidekick, yung friend. yung funny friend, ganun. Pero nagulat ako sa niya dito, na, kaya niya pala yun. Ang galing niya. Yung sa side naman ni Archie, I think, hindi naman siya spoiler kasi kasama naman siya kasama siya sa description. Ganito na lang. Si Fabian kasi came from a rich family, while si Archie is yung opposite. So, yung system is not exactly on his side. Gano'n na lang. Para hindi ma-spoil. Pero ang galing nila pareho. And yun nga, journey nila pareho actually ipapakita. Pati yung wife sa character ni Archie. Sa kanilang tatlo magre-revolve yung story. Pero, syempre si Sid Lucero pa rin yung bida until the end. Pero yun nga, pero... Bakit yung tingin mo kanina parang nag-war flashbacks dito? Pero siya talaga, habang tumatagal siya, parang pahirap siya ng pahirap panoodin. So, you need to prepare yourself. Is it like mo siya, gory? No. Not exactly gory, pero may parts kasi, if may parts na gano'n hindi pinapakita. Pero yung kung paano niya ipakita sa screen, madi-disturb ka pa rin talaga. So, ayun. Yun talaga, mag-prepare ka talaga. Pero siya, parang talaga, unique experience. Buti pa, ikaw nasa big screen. Never ako nakanood ng Love Diaz. Yeah. Ito yung first ko. So, parang Saan alam kaya ko na nakakanood kung pa paano ng Love? i-expect. Siguro sa ibang films niya na mas mahaba. Okay, so my next is medyo like this is very common na, pero yung Spider-Verse. Into the Spider-Verse, diba? Across the Spider-Verse, yung number 2. Well, the animation, like, it's a very unique animation. Sila yung, like, the first
people to do this kind of animation na parang comic booky na parang every frame a comic book panel talaga. And then ang ganda rin ng story actually na parang it's a unique nasabi ko na ba dito sa take 2 na parang ang unique ng take niya in a Spider-Man movie. Hindi ko ma-recall. Kasi parang yung mga Spider-Man movies na nakuha na natin in our lifetime na tatlong iteration na ng Spider-Man. Paulit-ulit na lang. Oo, parang, actually. Alam kasi, na natin yung mangyayari. Oo. Yung mga bakit kumurap? Nakita mo ba yun? Kumurap yung light? Oh, okay. Hala. Baka sakto pumikit ako kaya. Okay. Hala. Kasi nagaganon ako eh. Alam na natin expect kasi. Yeah. And then this takes that idea or that concept na parang paulit-ulit na nasa Spider-Man and it turns it into its head. What are those claws? Dude, are you sure you're even Spider-Man? Are you? Who do you think you are? Really? My name is Miles Morales. Unique din na si Miles Morales na yung naging bida dito na parang it's a biracial immigrant na ang ganda lang makita yung perspective niya and then yung family life niya and yung friendship na nabuo niya and like in different Spider-Men and women. Ewan ko, ang fresh lang talaga ng Across the Spider-Verse. And I also like maganda pa rin soundtrack. Watch this. Ha? Maganda pa rin soundtrack. Soundtrack, yeah. Although yung, hindi actually, maganda pa rin. Lalo na si Miguel, yung pag mag-appear na si Miguel, yung soundtrack ni Miguel. Miguel is like the kind of antagonist laging dito. lagi din siya nababanggit nung sa pa lang eh. Sa first. Oo, sa first movie pa lang. Yung, lalo na yung soundtrack na ginamit nila kay sino yung Violet na yun? Kay something. Basta yung main antagonist or kind of an antagonist doon sa first one. Then dito din, si Miguel, yung soundtrack din niya is like, they went off talaga. Ayun. Like, deserve, and then parang, deserve nila yung recognition and then yung mga 5 stars sa Letterboxd talaga. They gave all their Spider-Man. Ayan na naman siya. Siya sa usi-usi na yan. Ayun. Ayun nga, tapos maganda rin na, buti na lang na-experience ko siya sa sinehan kasi maganda talaga yung sounds. Trinay ko siya dito sa sa TV namin. Like, maganda pa rin. Pero alam mo yun, pag may experience sa sinehan. Ayun. So yeah, it's a unique. Parang ito talaga yung stand out in terms of animation din. And also in terms of other Spider-Man movies na napanood ko this year. Ito talaga yung stand out. The best Spider-Man iteration, yeah. Yung 2 lang. Mismo, yung 2 mismo. And then like the one, pero yung 2 talaga 2 this year, yes. 2 this year. Yung 1, another year. Okay. Na-mention ko na rin siya before kasi nasa top 5 ko ata siya na binanggit. Yung Fire of Love nga. Yung documentary about hindi ko naisipin mga documentaries. about dun sa 2 volcanologists. Kasi aside, I mean, di ba napanood mo nga din yun? Pero, yeah. Ang interesting ng story nila. Pero kasi yung way talaga nung pag-tell, yung, dun ako na, oh, wow, I'm captivated. Dun talaga yung sa visuals, yung voice-over na, sino yung nagsasalita nun? Basta yun yung may nagsasalita pero yung dun. ang unique ng boses niya. Oo, tapos, sobrang fitting niya lang dun sa, kasi hindi lang naman yung mga volcanic shots or silang mag-asawa yung pinapakita. Tapos may ibang visual na pinapakita pa sa screen. Hindi ko ma-explain. Pero yun nga, kumbaga, sa documentary kasi, parang ako medyo, lagi akong hesitant pag documentary kasi feel ko mababore ako, ganun. Pero ito, talaga, sobrang, wow. Lalo yung mga, pinapakita yung kuha nila ng volcanoes. Kasi like yung mga documentaries is like an objective viewpoint, parang ganun. Ewan ko, di ko alam kung tama yung sinasabi ko. Pero this Fire of Love, parang they look at it like
they don't look at it as like the volcanoes Mm. lang. Parang a documentation of the volcanoes. Pero yung documentation ng love nila. Mm-mm. Their love story and how paano sila nagkita, paano nabuo yung love Oo. nila, and then paano Grabe yung yung- passion nila Grabe for talaga yung passion volcanoes. nila sa volcanoes. Yeah, and then parang yun, nag-match sila doon, and Oo. then it's so heartwarming, and Mm-mm. then vulnerable din. Like, yung nag-match, ayun nga, sabi mo, nag-match yung, yung boses niya, kasi parang siyang iiyak na yung, I mean, yung ano lang, parang paos na, parang mauubo na, parang ang vulnerable ng, ng narrator. Here, Maurice and Katya make their home for the next 2 weeks. Wala, ang ganda lang talaga ng like all throughout, like parang ang perfect nung pagkakagawa niya for a documentary. Mm. Parang may story ka talagang susundan. Yeah. Yan, wala naman ako masyadong masabi. Okay. So, my next is, my goodness, parang hindi ko to ma-justify din. Parang hindi ko ma-explain ng maayos. Ano yun? Yung Oro Plata Mata. Napapanood? I think it's still available on Netflix eh. Pero this is an 80s movie. Nakalimutan ko sino yung director. Sorry na. It's about, ayan na. Yung pagdating ng mga Hapon. Di ba? Tama. Kasi Spanish, di ba nauna? Oo. So, Spanish era and then dumating yung mga Hapon. So, yung Oro, may 3 parts kasi to. Parang triangle of sadness. Parang yung first part is yung Oro, yung golden era ng pamilyang to. Kasi sila, very lavish. Kung sila mamuhay, may mga hacienda yata yun. And then, may mga katulong, ganun-ganon. That's the first part. And then yung Plata is, what is the Plata? Silver? I don't know. Basta so dumating na yung mga Hapon and then kailangan nilang magtago sa bundok, ganun. And then the Mata is, the third part is like misery, death, unlucky, ganun. So parang yung descent nila. Okay. Yung descent nila to the parang hell na ganun. And it's kind of it's about class. Ganun. Na parang yung mga mayayaman, hindi nila, parang walang use yung yaman nila, yung mga alahas nila sa bundok, di ba? Parang okay. pag linagay sila sa bundok nang wala silang survival skills, ganun. So nagre-rely sila sa mga poor people, sa mga sa mga katulong nila, sa mga taga-alaga ng hacienda nila, ganun. Sila yung nagpapakain. Pero what they do to those people, yung mga kasambahay nila, ganun, is parang ang very cruel nila pa rin, kahit na sila yung nagpapakain sa kanan, ganun. So, parang yun yung naging kind of a theme doon, na parang nag-iba na, hanggang sa nag-iba na yung, maganda yung growth ng characters doon. And, although may, sino ang director niyan? Hindi ko na maalala eh. Sige. Medyo, like, siya kilala din siya na alam ko, Filipino. yeah. Parang medyo kasabayan nila Ishmael Bernal. Ganun. Sorry na agad. Pero yun nga, sa Oro Plata Mata, wala akong, kahit, not once, may narinig akong negative thing pag kami nagbabanggit sa dito. Yeah. And parang, naging top movie ko siya this year kasi, like, I think it's, hindi kasi ako masyadong mahilig manood ng Filipino movies. And I think medyo Hindi ko lang paano basahin. Basta Galyaga na lang. Okay, Galyaga. Peke? Ata? Siguro Peke. Okay. Peke Galyaga. Medyo right yung medyo tama yung yung tunog. Peke Galyaga. Diba? Okay. Sounds right. Sounds right. So must be right. Me sa grammar. Kaya laging mali eh. So yun nga, bihira lang ako manood ng mga, lalo ng mga classic movies ng Filipino kasi hirap hanapin. So, ito yung parang one of my first experience from that
era, yung parang golden era ng Filipino movies. And parang, oh my God, the cinematography. Ayan na naman ako. Pero promise talaga. Kasi lalo na yung part na nagsunog talaga sila ng field. And then yung mga Carabao is parang coming up. Ano yung parang yung... Totoo. Hindi namatay yung Carabao. Pero like ano na kasi sila, parang like the end of Oro, the first part, Okay. yung magtatago na sila, something, sa gubat, and then parang nasusunog na yung field, so they had to go, and then like papakita parang very long ass shot talaga na parang slow-mo na basta like the Carabaos are going across the fire, parang yun, hindi sa loob ng fire, pero yung sa Okay. parang silhouette Okay, lang okay. ng mga Carabao and then ng mga people na papunta sila sa gubat. Ang ganda talaga nun. Parang tinori ko nga yata yun kasi parang wow, my God, galing. Ang ganda ng itsura. Yeah. And then also like ang weird na nakikita ko sila Joel Torre and Cherry Pie Picat. Cherry Pie ba yun? Na ang bata nila doon na parang nakikita ko lang kasi Okay. Yun. kasi parang ang tanda na nila sa nung isip nakilala ko. natin. Oo. So parang ay nabuhay pala kayo. Parang ganun, ewan ko. So yeah, what's yours next? Parang, ayoko na tignan yung iba kasi feel ko magbabago ako pagka nakita ko sila. Sige, ito embarrassing din kasi ang luma-luma na niya. Pero, I think na-mention ko na rin to before, yung Old Boy ni Park Chan-wook, di ba? Okay. Ba't nakita mo ba? Ginawa ko. Kasi Oo. tinuro ka ganun eh. Yung Old Boy. Ito nga, hindi man spoiler na yung... Kasi umpisa pa lang. Yung umpisa lang. Ano ba sasabihin mo? Okay lang yun kasi umpisa naman yun. Sige. Kasi yung protagonist dito is on the birthday ng anak niya, biglang may nag-abduct sa kanya that night. Abduct, di ba? Kasi matanda na. Oo. Akala hindi na siya nakita ng family niya, and sobrang tagal siyang nakakulong lang sa isang room. And, ayun, basta nakakulong siya sa isang room. Akala mo experiment lang, di ba? Oo, parang Actually, wait nag-experiment. lang. Experiment nga talaga. Hindi ko na maalala masyado. But that's the mystery, I guess. Kung ano nangyayari. So, yun nga. Nakakulong siya sa first part ng movie. Then, actually, small part lang naman ng movie, nakakulong siya. And, okay naman na siguro sabihin niyo. Slight spoiler na. Alin? Siguro? Kasi yung start talaga ng story is sige. yung after. Kasi totoo. after siya pakawalan. So, kinulong siya ng napakatagal ng ilang taon sa isang room lang na yon. Then, suddenly, pinakawalan siya. Then, doon na magsa-start yung mystery kung bakit siya kinulong, anong gusto sa kanyang gawin nung kinulong, ba't siya pinalaya, bigla-bigla, ganon. Ay, hindi bigla-bigla, kasi ang tagal eh. Actually nga, hindi ko na maalala eh. Ganon. So, siya, syempre, parang, tinatry niya i-figure out, syempre, kung ano nangyari. And, sa journey na yun, meron siyang na-meet na isang babae, and naging companion niya, tinutulungan siya. Ang kasi sa Old Boy is, hindi mo i-expect yung motives ng, yung motives ng gumawa sa kanya, hindi mo i-expect kung, yun nga, kung bakit niya ginagawa yun. Tapos yung extreme, yung third act, kasi ang extreme sa akin ng third act. And very surprising siya. Although, siguro, i-expect mo na lang na, parang maiisip mo na, ay, ganito ba yung reason kung bakit niya ginagawa yun. Parang maiisip mo na lang siya, yung papunta na dun eh. So, wala kang, so, very short time lang siya. Kasi ang surprising niya, parang to-throw niya in your face na, wow. Wow. Ang fucked up niya. Sobra. Like, out of left field, parang gano'n. Ewan ko kung, tama ba? May siguro naman may clues, pero like, never mong i-expect yun na, talaga. Di mo, parang di mo isip na, no, hindi naman siguro, parang,
Mahilig si Parang Park hindi ka Chan-wook sa mapo-point ganun. sa yun mismo, Mm. agad. Pero pagdating sa reveal, oh shit. Mm. Ayun nga. Ang galing pa nung hindi ko alam nung name ng actor. Pero yung lead, lalo dun yung sa reveal, ang galing-galing niya dun. No, so like, ang ganda rin ng action. Like, it's a iconic scene na rin. Oo, yung sa hallway. Sa hallway. Daredevil pala. Deadpool pala. Ano yun? Hindi kasi sa Daredevil, meron din iconic hallway Ah, scene. pero Tapos yung nung iba nakita ko yung yung sa Oldboy, oh shit, may iba pang hallway scene na ang ganda ng fight. Oo, ang ganda. Maganda. Parang it doesn't cut away from, hindi niya kailangan ng mga magugulong camera work, ganun. Like, it's parang, may comedic elements, kinda. Oo. Siguro ganun talaga siya. Ganun sila ni Bong Joon-ho gumawa ng movie. Laging may seryoso pero may comedic elements pa rin. May comedic timing, ha? Hindi, tsaka si Bong Kinabahan Joon-ho. ako. Akala ko siya yun. Tapos sabi ko, di ko kilala. Parang parang tandem na... Hindi, like, ang first work daw ni Bong Joon-ho ay kay Park Chan-wook. Parang ganun. Then siguro may inspiration din, ganun. And then friends din sila yata, ganun. So parang they're my favorite. Ayun, siguro if mahilig ka sa Action, plot crimes, twists, mystery, crime, ganun. Yeah, ganda nun. So, for the top movies namin na pinanood ng 2023, medyo mahaba na yung recording namin. So, ikakat namin into 2 episodes. Ito muna yung part 1. And then next week is the part 2. So, thanks for tuning in. So, this is Julia. And Kyra. And this is Take Two Talks. Tune in next week.